we have mobile journalist Merimon Reyes live from the Correctional Institute for Women in Mandaluyong City. Good morning, Merimon. Ano na ang ginagawa dyan ni Mary Jane Veloso? Alam naman natin na transfer na, pero what process is she in? Yes, Angela na Angela. So far, kanina natapos na yung kanyang booking process and yung medical check-up dahil ayon kanila DOAJ Undersecretary Vasquez, medyo hindi naging maganda ang pakiramdam ni Mary Jane Veloso dahil daw sa haba ng biyahe, at the same time anxiousness at excitement na naramdaman niya. Pero kanina nagkaroon din opportunity na mula sa NAIA Terminal 3 dito ngayon sa CIW ay meron ng opportunity behind closed doors in privacy na magkausap, mayakap at mabati na ng kanyang mga kamag-anak itong si Mary Jane Veloso. So kasama dito sila Tatay Cesar, Nanay Cesar, lahat ng mga nandito. At the same time, even sa labas may mga NGOs from Gabriela Women's Party List and even mga church advocates na inaasahan daw o inihikayat ang gobyerno na sana nga raw ay mapakinggan na mabigyan ng full clemency or absolute pardon itong si Mary Jane Veloso. Kanina sa press conference, ilan sa mga napag-usapan dito ay yung GCTA law o yung Good Conduct Time Allowance, kung magiging applicable ba ito kay Mary Jane Veloso. Ang nasabi sa atin dito ni DOJ Undersecretary Vasquez, mayroon daw na mabubuong board para pag-aralan ito and kung paano mako-compute yung remaining na sentence na kailangan pang iserve ni Veloso dito sa kustodiya sa Pilipinas. Pero ang sigurado pa lang, 60 days, dito muna siya sa CIW and then doon natin malalaman kung saan siya sunod na ipapasa, kung sa Palawan ba, kung sa Davao ba, o kung saang pasilidad pa para iserve pa niya yung natitira niyang sentensya. Yeah, meron ang gamit mong word is natitirang sentensya. So in other words, hindi na life ang tinitignan natin. Where titignan natin is anytime soon, maybe after is a new year, talagang lalabas na si Mary Jane. It's just a matter of whether clemency or magkakaroon ng parole or yung good conduct time allowance. Ang nasabi sa atin is a possibility na by December, baka magkaroon na ng paggalaw tungkol dito kay Mary Jane Veloso. Pero ang pinakamalinaw pala ngayon, yung sinasabing sentensya na isi-serve pa niya ay yung doon sa life imprisonment na hinatol sa kanya. Kasi umuwi pa rin naman siya dito based sa naging negotiation ng Pilipinas at ng bansang Indonesia. Pero still, malinaw pa rin na may kailangan pa rin iserve na jail time itong si Mary Jane Veloso. So, ang hinihintay na lang dito, pero it's still on the table daw, sabi ni DOJ Undersecretary, yung usapin tungkol sa clemency or possibly magkaroon nga ng parole si Mary Jane. Pero ang nasabi kanina ng mga kamag-anak niya, masaya na raw sila, ang importante sa ngayon, magkakasama sila dito sa Pilipinas, hindi raw yung malayo-malayo na miles away ang distansya nila sa isa't isa. And they're hoping for the very best na nga raw sa kaso dito ni Mary Jane. And kanina lang din dito sa labas, nakuha natin ng mabilisan yung pagkakataon na makausap yung legal counsel ni Mary Jane Veloso na si Atty. Edre Olalia. And ang nasabi niya nga dito, matagal na daw silang nakakapag Pangulong Bongbong Marcos, pero ipagpapatuloy pa rin daw nila ito kasi alam nilang either yung full clemency or yung absolute pardon ang magiging hostisya na deserve daw ni Mary Jane Veloso. Oo. Mary Jane, kanina paglapag niya dito sa Pilipinas, Marymon. Mary Jane. Marymon, paglapag niya dito sa Pilipinas, itong si Mary Jane ay sinabi na paulat na nagsuka, nahilo siya. But ngayon na nandyan na siya sa Correctional Institute for Women, kamusta na siya? So for Angela, okay na siya kanina. Anong tinatanong natin? Kumusta na kayo? Ano yung pakiramdam nyo ngayon? Ang pinaka-sinabi niya sa amin, masaya na raw siya. Nayayakap niya yung pamilya niya. And ang pinaka-inikayat na nga lang daw niya, yung justisya pa na matagal niya na raw inaasam. And since matagal na panahon, lagpas isang dekada siyang nasa ibang bansa, iba na raw yung pakiramdam niya ngayon na ligaya dahil nasa Pilipinas siya. So kahit may rehas sa pagitan daw nila, okay na raw sa kanya na nandito daw siya sa Pilipinas kesa sa nasa ibang bansa. At possibly, meron nga siyang death row sentence na kanyang natakasan ngayon. Oo. Mary Jane na naman. Marymon, can you walk us through doon sa magiging cell ni Mary Jane Veloso dyan sa CIW na sinasabi nga ito daw yung naging piitan din ni Cassandra Ong when she was there? Yes, Angela. Actually, kung pag-uusapan din natin pagdating sa kustodiya ni Mary Jane Veloso, isa sa pinaka-naging concern nila dito ay yung pagiging sa mga nagsasabing ang nag-traffic sa kanya o yung mga nagtanim ng heroin. Pero ang pinakasinabi dito na assurance naman ng DOJ is
paghihiwalayin nila yung magiging pasilidad nitong ni Mary Jane Veloso, pati nitong mga personalidad na ito. Pero hindi sa atin dinivulge yung detalye kasi internal matters and arrangements na raw nila ito. Pero sinisiguro daw nila na ma-address nila na hindi magkakatagpo, hindi makikita itong dalawang partido para maiwasan na raw yung mga kaguluhan pa. Kanina din sa airport pinakita na, no, na nakaabang yung magulang ni Mary Jane at may daladalang adobo. Naiabot ba ito sa kanya? Hindi na namin natanong kanina, pero base sa mga napag-usapan kanina, parang hindi pa ata nakakarating o hindi pa natitikman ni Mary Jane Veloso itong adobong baboy na kanyang ni-request. Pero ang nasabi naman sa amin ay ihahain pa rin daw at ihahanda raw yan dito sa CIW. Pero may mga narinig din kasi kami na parang naiwan ata yung adobong baboy na ito sa airport. So, chances are baka magluluto ulit o order sila o baka ipapadala pabalik dito sa CIW. Ewan ko, ano ba naman yung adobo na yan naiwan? Mary Mon. Okay, Mary Mon. Madami daw nakapansin na parang si Mary Jane has adopted in Indonesian accent. Totally losing daw yung Pinoy accent. Totoo ba ito? May napansin ka ba, if ever? Very fluent pa naman siya sa kanyang pagsalita in Filipino and even yung accent niya kanina. Sa sumatotal, sa lahat din ng mga narinig natin kanina, in Tagalog siya nagsasalita, in Filipino siya nagsasalita, and wala naman tayong nakikitang changes pa so far. Good. Yan sa labas ng CI Correctional Institution for Women, sa CIW. Kamusta ang environment dyan? Nandiyan pa ba yung mga supporters niya, yung mga magulang niya, yung mga anak niya? Yes, Angela, dito sa likuran ko, kaalis lang actually nila yung ilan sa mga naging representatives o mga advocates mula sa Gabriela Party or Women's Party List, even yung iba sa mga simbahan and other NGOs, umabot din sila doon sa kanto sa may CIW. Kaalis lamang nila dahil nabalitaan na nga nila na so far tapos naman na yung naging booking process dito and documentation kay Mary Jane Veloso. And yung iba sa mga nandito ay mga pastora, mga madre, mga bata matatanda na iisa lang daw ang kanilang pakay dito at yun ay maiparating daw sa gobyerno o sa pamahalaan yung kanila rin mismong suporta sa patuloy na paglaya na raw ni Mary Jane Veloso. Ingat ka sa pangalan ni Mary Mon. Bawian mo nga, Mary Mon. Maraming salamat, Mary Mon Reyes, ang ating mukha. Tawagin mo siyang Angelo, sige. Hindi, love tayo niya ni Mary Mon. Mary Jane, si Mary. Pwede mo magkamali, pasensya na, na-excite ako kasi lagi nasa isip ko si Mary Jane. Pero yun yung ibang mga legal questions nagtatanong kasi yung kinukumpara nila kasi meron din kasabay itong si Mary Jane Veloso na pinalaya mula sa Indonesia na ibinalik sa host sa country of origin, which is yung mga taga-Australia. They call them Bali 9, yung mga nag-smuggle din ng mga illegal drugs din sa Indonesia. Yung iba namatay, yung iba na commute yung sentence, nagka-cancer. Pero yung iba na ibalik nga. So, pagdating daw dun sa Australia, free men na sila. Although meron pang mga rehabilitation, integration yung buhay nila dun. Pero wala silang kaso. Because ang agreement with Australia sa prisoner release program, wala silang reciprocal agreement. Ang Philippines kasi is a prison transfer. So, prison transfer, that means physical prison ang pero sakop daw ang sabi ng Indonesia, sakop pa rin nila ang batas ng Pilipinas. So kahit nag-prison transfer tayo sa atin na possession, wala na ang death penalty. So yun, for the moment, yun. Kasi binibigay na nila sa Pilipinas kung bibigyan ng clemency. Or yung computation nga ng good conduct time allowance. So yun yung pinapakita din. And of course, sabi nga, itong pag-transfer, pagbalik dito kay Mary Jane Veloso mula sa Indonesia, ay wala namang hinihinging kapalit ang Indonesian government. But in the future, kung merong ganitong kaparehas na sitwasyon na mangyayari, yun ang kapalit. Ay hinihingi nila yung reciprocal, yun yung kapalit. Yun yung magiging kapalit. So may kapalit, hindi parang, lang kapalit. Yun ang sabi, ngayon, as of now, walang. Basta, rain check. May credit line tayo. Just in case, may kapalit in the future. Merong nakaantabay doon. Yan. May nakaantabay doon na na pwedeng gawin ng Pilipinas for Indonesia.